2, 3, go. Start na. Anak, happy birthday. 30 years old ka na. Paano yan? Ang bag ko lang sa iyo, prayers na dapat laging malakas ang katawan mo, hindi ka magkakasakit dahil alam mo naman ikaw pa lang naman ang makakatulong sa mga problema natin financial. Sana tuloy-tuloy na yung magandang buhay mo para matulungan mo ako sa mga problema dito sa at sa solve ang mga problema natin financially. Pag nabayaran na yung bahay at lupa, siguro malaking bagay anak. Yan o. So wait. Kati! Pag nakaano na anak si kuya mo, pag nakatrabaho na rin dyan, makapagpahinga ka na rin sa mga ginagawa mo pagpapadala ng pag-solve ng mga problema natin. Tsaka si Tat sana makapag-trabaho din dyan dahil gusto ko sana lahat kayo ay magiging maayos ang buhay. Kaya yun lang, huwag mo kalimutan lagi na manalangin. Kailangan lagi kayo manalangin, huwag makalimot sa Panginoon. Kayo ni Cory na laging maayos ang katawan ninyo at maayos ang inyong pamumuhay dyan. Tungkol naman na kay Auntie Akay mo na umiiyak siya sa kanyang message sa iyo kasi napakabigat ang problema niya. Mag-ano naman sana yun kung maayos nila na disiplina yung mga anak nila, kaso lang mukhang mali yata ang disiplina, kaya ayan, mga anak na nagiging problema niya. Puro pasaway ang ginagawa. Si J.A. Ayan, natuto naman ni Garillo inom at mga problema dyan. Dadala pa ng babae dyan na ewan ko, hindi ko maintindihan. Pati ako naguguluhan. Pag nagbigay ako ng disiplina sa kanila, mukhang hindi naman kami nagkakasundo. Gusto ni Auntie Akay mo, tulungan ko siya sa padisiplina ng kanyang anak. Ang problema naman, pag wala na naman ako, hindi naman niya mapapalo up ako di disiplina na gusto kong mangyari. Kaya tuloy, ayan, wala nang respeto yung mga anak sa kanya, puro problema. Kaya yung ano na yun, yung gabi na yun, hindi maganda kasi napakalaking away ang ginawa ni Jam Jam at saka ni J.A. Pati itong kapatid mo, si Tats, nagpaiwan nga doon para maano sila, kaso lang lalong lumala yata ang problema na hanggang saan makarating si J.A. sa ospital. Hanggang itong kapatid mo nang umuwi sa aking kinabukasan, yan, nagsumbong na pati siya sinigaw-sigawan pa ni Jam Jam at sinabihan pa na gago. Kaya itong kapatid mo, si Tats, ayaw na bumalik doon. Kaya yan ang malaking problema ko rin. Paano ko, anong gagawin ko dyan sa kanila. Si Lola mo, kinukuha ako doon dahil pati si Lola mo apektado na rin. Mahaba na problema. Hindi ko na maisa-isa na masabi sa iyo yan. Ulti pagkain ni Lola mo na wala ng mga disiplina. Wala sa tamang panahon, nauubos yung pagkain ni Lola mo dahil ewan, napakagulo. Kaya hindi ko alam kung tuturuan paano po disiplina ng anak niya. Hindi naman niya magawa. Kaya ayan ang malaking problema ni Auntie Akay mo. Lagi nalang umiiyak pagdating sa disiplina ng kanyang anak. Ano naman ang gagawin ko dahil pinakamahabang panahon ko nilaan ko sa kanila doon. Saglit ako doon, 2 oras lang, 3 oras pinakamahaba na. Kaya ang problema ng Auntie Akay mo, apektado pati si Lola mo.
Hindi makakain si lola mo ng maayos. Ang konsumo ni lola mo di naabot sa tamang budget, nauubos na. Hindi ko alam kung anong mangyari sa kanila. Tulad niyan, tagilid naman ang trabaho ni uncle mo. Uuwi siya itong December. Mukhang malabo na makabalik na siya sa trabaho niya ngayon. Kaya, yan ang nabanggit sa akin ang akay mo na gusto yata ni uncle mo na mag-apply niya sa Canada. Sabi ko, bahala kayong mag-usap. Kaya yan na lang, anak. Sana naman kung may panahon na mag-usap kayo, paliwanag mo sa kanya yung side mo dahil hanggat pwede naman ayaw ko naman yung maapektuhan naman ang inyong ang inyong tawag nito pagsasama ni Cory. Ayaw ko yung magiging dahilan ang side mo ng magiging problema balang araw. Kaya nasa sa iyo yun. Halimbawa na makapag-usap kayo si uncle mo, bahala ka dumiskarte dyan na paliwanag mo sa kanila kung ano ang maaring mangyari o ano ang kaya mong maitulong sa kanila. Ayun na lang, anak. Maraming salamat sa mga tulong mo sa akin, sa kapatid mo, saka sa mga solusyon sa mga problema natin dito financially. Alam mo naman yan, malaking grasya ka ng Panginoon sa akin dahil nagiging maayos ang buhay mo. Kaya, uulitin ko, anak, happy birthday na lang. 30 years old ka na. Paano kaya yan? Sana makabuo ka na rin ng sarili mong kumpletong pamilya dahil nagkakaedad ka na. Pagdating ng araw, iba yun na may sarili kang kumpletong pamilya. Kumusta na lang anak kay Cory? Sana kung ano ang pagsasama ninyo dyan, kailangan magiging totoo ka. Kung may problema kay Cory, huwag ka magtago ng mga problema mo, maging prangka ka. At kung ano naman yung mga hinanakit mo, huwag ka magtago sa akin. Sabihin mo kung anong katotohanan ang tunay na pagsasama niyo ni Cory dyan. Kasi mahirap yung tatago ka ng mga bagay-bagay na baka ang iniisip ko nagtitiis ka na lang dyan basta lang magkakapera. Kaya huwag naman ganun. Kung sa tingin mo na medyo sa iyo yun. Dapat pagdating ng araw walang sagabal. Hindi magiging sagabal ang pamilya mo. Kami dito, sana hindi kami magiging dahilan na pagdating ng araw, if ever na magkaroon ng problema, wag naman sana. Dahil ang pangarap ko lang naman, lahat kayong magkapatid, magiging maayos ang buhay ninyo. Kaya ayan, si kuya mo, suportahan mo na lang. Alam mo naman ang kahinaan mo. Pero si Melody, pwede sana, pitik-pitikin mo naman sa mga advices na magiging maayos naman. Nakita mo naman, magmula nung dinala yung lalaki dito, yung boyfriend niya, hindi ko man lamang yung kinausap. Kasi bigla yung dinala dito, hindi ka nagsabi sa akin. Kaya, alam mo naman ako, pag nabwisit, hindi na nga ako nagsalita dahil, syempre naman, pag nagsalita ako at makapagbitaw ako na hindi magandang salita, alam mo naman, pag nakapagsimula ang bibig ko sa pagsalita, mahirap na. Nakasakit ako ng damdamin naman ng kapwa. Kaya kung pwede lang, baka medyo nakulangan siya sa hagisan mo naman ng advices naman para makamulat naman sa katotohanan kung ano importansya ng pera sa buhay ng tao. Sige anak, kumusta kay Cory ha? Sana magiging smooth ang relasyon ninyo. Ganun na lang anak. God bless you. Happy birthday. Sana laging masaya ang birthday mo. Ganun na lang anak. Ayan, baby. Ayan,